Iginiit ng Department of Energy na hindi dapat mangamba ang publiko sa banta ng posibleng pagkaubos ng supply ng petrolyo sa bansa dahil nananatili anilang sapat ang supply nito sa mga susunod na 50 araw. Katunayan, inaasahang libo-libong barrels ng diesel ang darating sa Pilipinas ngayong Abril. Si Patrick Gupo sa detalye. Sa gitna na nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan at sunod-sunod na paggalaw ng presyo ng petrolyo, tiniyak ng Department of Energy na nanatiling sapat ang supply na langis ng bansa sa loob ng mahigit 50 araw. Bata ito sa pinakahuling fuel inventory ng DOE noong April 3. Ayon sa DOE, umaabot pa sa 75.52 million liters ang kabuuang imbak ng bansa, kabilang ang gasoline, diesel, kerosene, jet fuel, fuel oil at LPG. Sa naturang bilang, may sufficient supply ng gasoline na tatagal ng 57 days, habang ang diesel naman ay aabot ng 47 days. Ibig sabihin it's not like we won't have any more supply after May or at the end of May. It basically means we have 50 days to replenish what we consume. Paliwanag ng DOE, hindi ito nangangahulugang mauubusan na ng langis ang bansa sa katapusan ng Mayo. Sa halip, ipinapakita lang nito kung gaano katagal tatagal ang kasalukuyang nakaimbak na supply habang patuloy ang pag-aangkat at replenishment. At para matiyak na tuloy-tuloy ang supply, inaasahan ngayong Abril ang pagdating ng 900,000 barrels ng diesel sa bansa. 3 batch ito na may tig 300,000 barrels at ang unang cargo ay inaasahang darating sa April 10. Ayon sa DOE, magmumula ang unang shipment sa Malaysia habang mga susunod na cargo naman ay inaasahang manggagaling sa North Asia at posibleng India. Dagdag pa ng ahensya, karaniwang tumatagal ng 7 hanggang 10 araw ang pag-order ng fuel products at umaabot ng humigit kumulang 1 linggo ang delivery nito patungong Pilipinas. The normal lead time for us to order oil, especially for our oil companies and including PNOC, is normally 7 to 10 days. Pag umorder ka at malaking mo na yung order, then delivery can take normally would be about a week to get here to the Philippines because most of them come from Southeast Asian countries, including Japan and China as well. So far wala pa pong disruptions na report. Meron mga pakonti-konti pero hindi ganun na it disrupts the whole supply chain of the countries. Kasabay nito, pinag-aaralan na rin ng pamahalaan ang pagpapalawak ng mga bansang pagbumula ng imported fuel upang mabawasan ang panganib kung lalo pang lalala ang sitwasyon sa gitnang silangan. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Patrick Gupo ng D1 1206 para sa 13 sa tanghali ng Congress TV.